Okay, balik tayo dito sa Premiere Pro tutorial natin. So, nagdagdag ako ng ibang clips dito sa likod kung mapansin nyo. Here, text and graphics. At natutunan mo dito, nagdagdag lang ako ng ibang video assets dito. Tuturo ko sa video na to kung paano yung graphics. Kung makikita nyo, kung may kiklik nyo tong video dito sa timeline natin, may makikita kayo ditong source. So, pag kinlik nyo yan, makikita nyo tong source, no clips. Kiklik nyo lang tong effect controls para makita nyo yung mga controls nung clips natin. So, kiklik natin tong clip, tapos makikita natin dito sa effect controls nya. So, dito mo makakontrol yung clip mo. Kung gaano siya kabilis, magzo-zoom in, magzo-zoom out siya. Pwede mo rin siya ikutin. Pwede mo siyang i-manipulate dito sa effect controls. So, pwede mo rin siyang lagyan ng opacity, pwede mo siyang palabuin. So, depende na sa'yo. So, ang gagawin natin, i-zoom in, i-zoom out natin siya. So, meron niyang parang keyframe dito. So, ito, video mo rin to. Parang kinokopya niya yung nandito, ang cursor. Yung cursor na to, nandito din. Pero ito, yung clip lang na to. Yung cursor niya. Yan, makita niya. Ito lang yung clip niya. Play natin, tignan natin. So, tuturuan kita kung paano mag-edit gamit ang So, yan. Kapag kinlik mo tong clip na to, na-click tong effect controls, makikita mo yan. So, dito natin i-edit yung keyframes natin. Yung keyframes nga pala, yung parang diamond. Dito sa editing software na Premiere Pro. So, lahat ng editing software naman siguro merong keyframes, keyframing. Papakita ko sa inyo yung example ng keyframe. So, halimbawa itong position at scale. So, kung gusto nyo baguhin tong position at scale, lalagyan nyo siya ng keyframe. So, halimbawa, nandito yung file nyo at pinindot nyo tong position, yung time, parang clock icon dito. Yung toggle animation, click mo yan, magkakaroon ng diamond. So, itong diamond na to, ito yung keyframe na tinatawag. So, ito yung key, yung moment of time do sa video na to, kung saan nangyari yung effect na position. So, yung position na effect, yung keyframe niya, ito yung position niya. So, halimbawa, dito sa time na to, ito yung position niya, ito yung keyframe niya. So, mangyayari, pag naglagay pa ako dito ng keyframe, isang keyframe na binago ko yung position. So, dito na tayo sa position at time. Ito na yung baguhin natin. Delete natin siya. Pwede nyo i-delete itong keyframe. Click, tapos delete. May delete na yung keyframe. So, pindutin natin itong position. Yan, may keyframe siya dyan. At scale. So, ang babaguhin natin ay position itong clip at yung scale kung gaano siya kalaki. So, kung gaano kalaki yung clip, doon mo makikita yung zoom effect niya. So, ang gagawin natin, ilalagay natin tong keyframes natin sa pinakadulo ng clip, dito sa dulo. So, dito mag-uumpisa yung animation natin. So, itong keyframes na to, yung animation niya ay normal lang. So, dito, pag nag-add pa tayo ng isang keyframe, yung position at scale, pag binago natin yung position at scale, magkakaroon niya ng keyframes. So, halimbawa ito. Click natin tong clip. Double click natin to. Kung nasa sequence, magkakaroon siya ng mga dots dyan. So, kapag dinouble click mo, magkakaroon ng mga dots, pwede mo siyang hilahin. Yan. Pwede mo siyang palakihin o paliitin. So, izo-zoom natin yung clip. So, papalakihin natin. So, makikita nyo, nag-iiba yung scale niya. Nag-iba yung scale niya dito. So, pinalaki natin siya. Papalaki natin, papaliitin. So, zoom natin. Yan, zoom natin. Tapos, ililipat natin siya dito sa may mga signboard na to. So, zoom natin. Tapos, ililipat natin siya dito. So, kung makikita nyo, nagbago yung position niya at yung scale. Nung nagbago yung position, nung image, clip, at nung scale, nagkaroon siya nung keyframes dito. Yung keyframes na yan, ang nagsasabi na na-move yung frame, nagkaroon ng changes. So, tignan natin kung ano mangyayari dun sa clip natin nung nagkaroon ng changes. So, ito normal keyframe. Nangyari, sa video na to, tuturuan kita kung nag-zoom yung buong video. Dito sa dalawang keyframe natin. Yan.
Sa video na to, tuturuan kita kung paano. So, yun yung zoom effect kapag ginamit nyo itong position na skill. Ganun din sa lahat ng motion effects. So, halimbawa, itong rotation. Kinlik mo yan sa isang point at binago mo yung isang point, magro-rotate siya. So, halimbawa, ito. Rotation. Yan. I-rotate mo tong video. I-rotate mo siya. Ganyan yung itsura ng arrow sa corner kapag gusto mo siya i-rotate. I-rotate mo siyang pa ganyan. So, makikita nyo magkakaroon siya ng keyframe dito. Pagka nagkaroon siya ng keyframe dito, ibig sabihin nagbago yung rotation. So, tingnan natin kung paano nangyayari yan. Sa video na to, tuturuan kita kung paano ibig sabihin nagbago yung rotation niya. So, kung pangit tignan, tatanggalin natin yung rotation. Ipinakita ko lang kung paano siya gumagana, paano gumagana yung rotation natin. So, ayan. Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-edit gamit ang Adobe Premiere. So, pinakita ko sa inyo kung paano yung position at scale. Buray mo natin yung mga keyframes natin. Gawin muna natin siya normal. Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-edit. I-zoom lang muna natin siya dito sa point na to. Lagyan natin siya ng keyframe at i-zoom natin siya ng konti. Yan, double click tapos drag mo siya. Yan, mag-zoom lang siya ng konti. So, yun lang yung gusto natin gawin dito. Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-edit gamit ang Adobe Premiere. Tapos dito rin, i-zoom din natin. Click mo lang yung clip na yan. Kung makikita nyo, wala pa siyang itong clip na to, wala pa siyang edits, wala pa siyang motion. Lalagyan natin siya ng keyframe, position at scale. Tapos iangat natin siya. Tapos double click, babagoyin natin yung scale niya. At position, lagyan natin sa play button. Okay, kung makikita nyo, dalawa yung keyframe kasi nag-change yung position at yung scale niya. So, tingnan natin video siya. Editing software. Matututunan mo dito. Nag-zoom siya dun sa play button. So, ganun yung nangyari nung nagkaroon tayo ng keyframe. Kung gusto nyo mabilis o mabagal yung pag-zoom, depende yan doon sa lapit ng mga keyframe. So, pwede mo i-select yan. Control select. Depende yan kung gaano kalapit. Pag mas malayo, mas matagal yung zoom effect. Pag mas malapit, mas mabilis. So, try natin mas malapit. Tingnan natin. Ting software. Yan, mas mabilis. Kapag mas malayo, yung mga diamonds, mas mabagal yan. Ting software. Matututunan mo dito ang ilan sa mga basic. Yan, mas mabagal yung zoom effect niya. So, ganun yung keyframing dito sa Adobe Premiere Pro. Ito ang ilan. So, gawin na lang natin yan sa lahat ng clips sa mga basics ng Premiere Pro at ang ilan. So, dito sa pagkain natin, click natin tong clip. Tapos, lagyan ulit natin siya ng double click natin yan. Tapos, i-zoom natin yan sa pagkain. So, iusog nyo muna tong cursor nyo sa timeline. Usog nyo yan. Tapos, double click. Then, i-drag nyo siya para ma-zoom. Makikita nyo nagkaroon ng keyframe dahil nagbago yung size ng scale ng video. At tatapat natin siya dun sa pagkain. So, makikita nyo nagbago yung position. Nagkaroon ng keyframe dun sa position. So, mag-zoom yung video. At ang ilan sa mga topics ay sa pagkain. So, gusto ko mabilis yung pag-zoom. Gagawin ko, ilalapit ko lang yung mga keyframes niya para mabilis mag-zoom. Ilan sa mga topics ay basic video edits. Dito matututunan mo ang iba't ibang tools. So, yun yung pag-edit natin dun sa keyframing natin sa Premiere Pro. Save natin yung changes. So, ang isa pang ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng graphics at text dito sa project natin. So, para makakuha ka ng graphics na plugins, mga text natin, punta ka dito sa mixkit.co. So, nandito lahat ng assets, free assets for your next video project. Dito sa templates, iselect mo lang tong Premiere Pro. Click mo lang yan. Tapos makikita mo na lahat ng Premiere Pro templates dito. Yung iba dito libre, iba dito may bayad. Pero yung mga libre dito, maganda na siyang gawing intro. So, mamimili ka lang dito ng mga text. So, piliin natin itong text title block. So, nakita ko to, paragraph title block.
So, saktong-sakto yan dun sa project natin dito sa Premiere. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang siya. Yan, makikita mo yan. Tapos, click mo tong download free template. At pada-download mo na siya agad. So, ang gagawin natin dito, lalagay natin siya dito sa assets natin. Premiere Tutorial Assets. Lagay natin tong mix kit. Lagay natin siya dito. So, ito yung preset natin, yung text title block natin. Right-click natin at extract here yung mga files. Yan, ito yung preview. Ito yung pinaka-file natin na plugin para mailagay natin doon sa Premiere Pro natin. So, lalagay natin yan dyan. Para mailagay natin yung text na yon, yung dinownload natin, click natin tong graphics sa taas. So, mangyayari, magkakaroon ng mag-iiba yung interface, magiging graphics interface yung pag-edit natin sa Premiere. So, ilalagay natin siya sa unahan. Pwede tayo mag-upload dito ng graphics. So, para makapag-upload ka ng graphics dito sa Adobe Premiere Pro, click mo lang tong plus icon dito. Tapos, i-search mo siya, Premiere Tutorial Assets. So, makikita mo to, Mixkit 325. So, ito yon, Mixkit 325. Ito yung dinownload natin. Click mo lang tong open. So, ma-open siya. Nandito na siya sa mga files natin. Gagawin natin, hanapin lang natin siya dito. So, ito na siya. Yung title 11, Oliver Newman. So, i-click natin to. Tapos, idadrag natin siya dito sa timeline natin. Yan. So, kung makikita nyo, nadrag natin siya sa timeline. Makikita nyo, magkakaroon niya ng text file dyan. Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-edit Oliver Newman Supervising Sound Editor. So, balik tayo dun sa editing natin. Editing interface. Click mo lang tong editing. Ayan, mababalik tayo dito sa editing natin. So, ang mangyayari, dito sa title na to, babaguhin lang natin yung mga text dito. Depende dun sa video. Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-edit gamit ang Adobe Premiere Pro video editing software. Pwede mo siyang palakihin o paliitin dito sa editing natin. Yung ginawa natin kanina, yung effect controls, position at scale. Keyframe, pwede mo maglagay ng keyframe. Palakihin mo lang siya. So, kung maliit siya, pwede mo siyang palakihin para makita mo yung mga text. Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-edit. So, Adobe Premiere Pro tutorial ilalagay natin dito. So, ang gagawin natin, punta tayo sa graphics. Makikita nyo dito yung edit na tong graphic file natin, itong text. So, double click mo lang yan. Dapat nandito kayo sa graphics. Double click mo lang yan. Tapos, mapupunta kayo dito sa Essential Graphics panel. So, dito sa graphics panel na to, makikita nyo yung mga fonts at yung mga text. Dito nyo may edit yan. So, kung makita nyo yung text 1, Oliver Newman, dito nakalagay, Oliver Newman. So, pwede natin ilagay Premiere, Adobe Premiere Pro tutorial. So, pwedeng iba yung text nyo dyan. So, lagay natin bold. Adobe Premiere Pro tutorial. Baguhin natin yung size ng text. Ayan. Adobe Premiere Pro tutorial. Tapos ito, kung hindi nyo nagagamitin itong space na to, pwede nyo i-delete yung mga text na yan. Delete nyo lang yan. Ang matitira yung Adobe Premiere Pro tutorial. Tignan natin kung paano siya mag-transition. Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-edit gamit ang Adobe Premiere Pro video editing software. Kung makikita nyo, nagta-transition siya palabas. Nagta-transition din siya. Yung opening niya, nagta-transition din. Gagawin natin siya dito sa ibang clips natin. Ang gagawin natin, kukopyahin natin siya dun sa iba't ibang mga clips natin. So, paano mo makokopya yung isang clip na to? I-click mo lang siya, pipindutin mo yung Alt, tapos i-drag mo lang siya sa gilid. So, nakopya mo na siya. Lagyan natin siya dito. Basics ng Premiere Pro at ang ilan sa mga topics ay Basic Video Edits. So, dito tayo sa Basic Video Edits. At ang ilan sa mga topics ay Basic Video Edits. Video Edits. Dito, click mo yan, tapos lagyan natin Basic Video Edits. Basic Video Edits. Dito matututunan mo ang iba't ibang tools, cuts, at lahat ng... Tapos,
Tapos, palitin natin. Yung gusto natin saglit lang yung effect na to. Ibang tools, cuts, at lahat ng basics ng Premiere. Text and graphic. Lagyan naman natin text and graphics. So, depende yun sa sinasabi dun sa voiceover natin. Text and graphics. Matututunan mo din kung paano gamitin ang text at graphics sa Premiere Pro. At yun, lagyan natin, pahabain natin hanggang dito. So kapag ka na-render mo yan, magiging malinaw siya. So dito lang sa pre-render natin, medyo lumalabo siya kasi nire-render niya yung mga graphics at text. Here, text and graphics. Copyin ulit natin. Oops. Tapos copyin ulit natin siya. Alt. Tapos drag mo lang dyan. Adding music to your videos. So, lagyan natin adding music. Adding music. Sa graphics natin. Adding music to your videos. Tuturuan din kita kung adding music. Kita kung paano maglagay ng music sa mga video edits mo. Tignan natin kung paano napasok yung audio, yung video, at saka yung mga graphics natin dito sa video project natin. So, save muna natin. Hit natin yung spacebar para ma-play natin yung buong video clip. So, panoorin nyo po. Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-edit gamit ang Adobe Premiere Pro video editing software. Matututunan mo dito ang ilan sa mga basics ng Premiere Pro at ang ilan sa mga topics ay basic video edits. Dito matututunan mo ang iba't ibang tools, cuts at lahat ng basics ng Premiere, text and graphics. Matututunan mo din kung paano gamitin ang text at graphics sa Premiere Pro. Adding music to your videos. Tuturuan din kita kung paano maglagay ng music sa mga video edits mo. Maraming salamat. So, yung adding music, sa susunod na video na ulit yon. Ganyan gumagana yung graphics. Magda-download lang po kayo dito sa Mixkit ng mga libreng assets. So, libre po yan lahat. Yun nandito sa Mixkit. At karamihan po dyan libre. At i-upload nyo lang po dito sa Premiere project nyo. Upload nyo lang po yan dyan at magkakaroon na kayo ng editable text transition dito sa Premiere Pro. Kung nagustuhan mo tong tutorial series natin, click mo yung subscribe button below. Marami pa ako ilalabas ng mga tutorials kagaya nito at kung may tanong ka pa, tali ka sa community natin sa Facebook. Yung link nasa description. See you sa susunod na video.